Hi guys! So, gagawa na naman ako ng cake ngayon. So, ang cake na gagawin ko ngayon ay color pink na may crown sa ibabaw and merong grip din ng chocolate. And itong design na to is galing sa customer. May binigay siya sa akin reference na gagayahin ko lang. Then, yun, nakita ko siya, nakukuitan ako. And sana nagkaroon din ako ng ganitong cake before kasi ganito yung mga peg-peg kong cake nung kabataan days ko, yung kaartihan days ko talaga. Although maarte rin para naman ako ngayon, pero hindi na ganun kalala. Tapos ngayon, magkukwento na naman ako, hindi na naman to related sa cake na to. So ngayon mag-share lang ako sa inyo ng konting chika. Alam ko naman na maraming market sa mundo, hindi ko naman din nilalahat, pero isa ako sa mga nag-i-enjoy sa mga chika-chika na yan. So ngayon, ang chika ko ngayon is yung paano ako nagkaroon ng tattoo. So ngayon, ang asawa ko kasi mahilig talaga siya magpa-tattoo or mag-tattoo. Meron din siyang friend na talaga nagtatattoo sa kanya. Ang ngayon, hindi ko siya mapigilan, hindi ko siya maawat sa pagtatattoo. So ngayon, di ba sabi nga, if you can beat them, join them. Ngayon, nung nagpunta kami sa kanila, sa friend niya na magtattoo sa kanya, nagpalagay siya ng tattoo sa braso. Ngayon, ako, parang sobrang inis ko sa kanya, hindi ko malaman-laman. Parang ayaw mo magpaawat. Kasi dumadami na tattoo sa braso niya. Ngayon, inaral ko kung paano magtattoo. So, alam ko na masakit. At hindi ko sigurado kung kakayanin ko, pero sinubukan ko, nagtattoo ako. For the first time dalawa agad pinatattoo ako. Maninipis lang naman and name lang daw niya ng husband ko. In calligraphy, saka baybayin. So, isa sa balikat at isa sa braso. So, maganda naman siya, masakit as in. Pero hindi ako, hindi naman ako talaga fan or hindi naman ako mabubuhay kung may tattoo o wala. So, para sa akin, okay na naman mag-tattoo kasi para sa akin ginawa ko yon kasi para patunayan sa asawa ko na mahal ko talaga siya, na kung hindi ko siya kayang suportahan, pipilitin kong suportahan siya sa pamamagitan ng pagpapalagay din ng tattoo. Tapos, syempre, para maging meaningful naman yung tattoo na nilagay ko, is nilagay ko yung pangalan niya. Para nakatatak na sa balat ko yung pangalan niya. Kasi, parang inisip ko na rin baka matigil siya sa pagpapatato. Pero, ang nangyari kasi nadamay pati ako nagustuhan ko na magpatato. Imagine, ang tattoo ko, 2 agad ang pinalagay ko. Hindi naman siya nakaka-proud. Pero, nakaka-proud lang kasi parang naging malaya ako. Gawin yung gusto ko, yung malaya akong ipalagay. Kung ano yung gusto kong ipalagay sa katawan ko. And hindi ko sinasabing madumi talaga sa katawan yung mga naglalagay ng tattoo. Or pagka nagpatattoo ka, galing kang bilibid. Hindi siya ganun. Form talaga siya ng art. Hindi ka basta-basta magpapatattoo at magpapalagay ng tattoo kung saan-saan. Yun lang naman. Hi guys, so gagawa na naman ako ng cake ngayon.